Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, maririnig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ko kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan, o inspirasyon. Sama-sama natin pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Ako po ay isang ina na nasa Pilipinas. Hindi ko na po babanggitin ang tunay kong pangalan. Pero sana po, sa pamamagitan ng platform ninyong ito, maibahagi ko ang kwento ng buhay ko. Isang kwento ng pagmamahal, pagtitiis, at sa huli, isang taong nakaranas ng masakit na pagtataksil. Ako at ang kinakasama ko ay nagsama ng 13 taon. Hindi kami kasal. Hindi kami dumaan sa simbahan o sa huwes. Pero sa puso ko, at sa araw-araw naming pagsasama, siya ang tinuring kong asawa. Nagkaroon kami ng 3 anak. Ang panganay namin ay 13 years old. Ang pangalawa ay 9. At ang bunso namin ay 1 taong gulang pa lamang ngayon. Bilang magulang, pareho namin ginustong mapabuti ang buhay ng aming mga anak. Pareho naming alam ang hirap dito sa Pilipinas. Kaya isang araw, napag-usapan namin mag-abroad siya. Hindi madaling desisyon yon para sa akin. Takot ako. Hindi ko alam kung paano palalakihin ng mga bata nang ako lang. Pero naniwala ako sa kanya. Nangako siya. 2 taon lang. Saglit lang na sakripisyo, pero para sa mahabang ginhawa sa hinaharap. Sinabi pa niya, kaya natin to ma, para sa mga bata. Nung una, totoo sa salita ang asawa ko. Araw-araw kami magkausap, may video call pa kami gabi-gabi. Kwento niya ang trabaho niya, ang mga bago niya nakikilala, ang mga lugar na napupuntahan niya. Ako naman, kwento ko sa kanya kung paano lumalaki ang mga anak namin, lalo na ang bunso naming nagsisimula pa lang maglakad. Nakakagaan sa loob ang ganong komunikasyon. Kahit magkalayo kami, ramdam ko pa rin pamilya kami. Pero dumating ang panahon, unti-unti siyang nagbago. Nagsimula ito sa hindi na siya madalas na mag-reply, yung dating araw-araw na chat, naging lingguhan. Yung dating video call, na halos gabi-gabi, naging minsanan na lang. Nagtanong ako kung may problema. Sabi niya, pagod lang daw siya, na maraming trabaho. Pinilit ko itong intindihin. Sanay na ako magtiis. Pero bilang asawa, ramdam mo yung pagbabago. Hanggang sa isang araw, tuluyan na siyang nawala ng paramdam. Walang sagot sa chat, hindi na aktibo sa social media. Tinawagan ko pa rin siya araw-araw kahit wala akong nare-receive na reply. Nagtanong ako sa pamilya niya, sa nanay, sa mga kapatid niya. Ang sagot lang nila, wala kaming balita sa kanya. Nang marinig ko ang mga sinabi nila, naramdaman ko na parang ako lang ang nag-aalala. Parang ako lang ang naghahanap. Dumating pa ang mas matinding sakit. Isang araw, habang tinitingnan ko ang Facebook ko, bigla na lang akong nakablock. Hindi ko mahanap ang profile niya. Hindi ko siya matag. Hindi ko siya matawagan. Tuluyan na talaga niya akong iniwasan. Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Araw-araw akong umiiyak. Hindi ko alam kung may masama bang nangyari sa kanya o sadyang iniwan na niya kami. Buti na lang, may isang kumare ako. Ang asawa niya ay nasa parehong bansa rin kung saan naroon ang kinakasama ko. Isang gabi, nag-message siya sa akin. May balita raw siya. Sabi niya, Mare, sorry kung ako pa ang magdadala ng balita. Pero nakita ng mister ko, may pinakasalan na raw ang asawa mo. Nanlambot ako. Hindi ako agad makapaniwala, pero may ebidensya.
Pinakita sa akin ng kumari ko ang Facebook account ng babae na pinakasalan ng asawa ko. Doon nakita ko ang mga larawan. Suot nila ang damit pangkasal, magkahawak, masaya. Masaya siya. Habang kami dito, ako at ang mga anak niya ay umiiyak sa pag-asang babalik pa siya. Gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko kung bakit wala ang tatay nila. Ang pinakamasakit sa lahat, kami ang nauna, kami ang nagsimula. Ako ang kasama niya sa mga panahong wala pa siya. Kasama ko siya noong wala pa kaming makain minsan. Ako ang nagtiis, ako ang nagtulak sa kanya para bumangon. Pero sa huli, hindi kami ang pinili niyang pamilya. Sinabi ko ito sa pamilya niya. Hindi man lang sila nagalit. Parang walang halaga sa kanila ang lahat ng nangyari. Wala ni isang lumapit sa akin para magsabi ng kahit pasensya. Ngayon, ako na lang ang ina at ama ng mga anak ko. Ang mga anak ko, sila na walang kamalay-malay sa kasalanan ng tatay nila. Sila pa ngayon ang tatanungin kung bakit daw bastardo sila. Kung tama man ang tawag na yon, masakit pa rin marinig. Dahil sa mata ng lipunan, wala silang karapatan. Pero sa mata ko, buo sila. Mahal na mahal ko sila. Kaya ako ito ibinahagi dito sa From Center PH para mailabas ko ang bigat sa dibdib ko. Para malaman ng mga kababaihang tulad ko na hindi sila nag-iisa. Hindi ko hinihingi ang awa. Hinihiling ko lang na sana maramdaman ng mga tulad niyang lalaki kung gaano kasakit ang ginawa nila. Hindi lang basta sila umaalis. Sumisira sila ng mga taong buong pusong nagmahal sa kanila. At para sa mga anak ko, kahit ganito ang nangyari, hindi ko kayo pababayaan. Kahit tayo na lang ang natitira, tayo pa rin ang totoong pamilya. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat din sa From Center PH sa pagbibigay ng espasyo para sa mga boses na gaya namin. Mga tahimik na umiiyak sa loob ng tahanan pero lumalaban pa rin para sa mga anak. Lubos na nasasaktan, isang ina ng 3 walang kamalay-malay na mga anak. Sa iyo na nagbahagi ng kwento, gusto ko lang sabihin na salamat sa pagtitiwala at saludo ako sa tapang mo. Hindi lahat ng tao kayang magsalita tungkol sa sakit. Lalo na kapag ang sugat ay galing sa taong minahal mo ng buo. Ang istorya mong ibinahagi ay hindi lang basta kwento ng kabiguan. Ito ay kwento rin ng tunay na pagmamahal, sakripisyo, at katatagan bilang isang ina. Hindi biro ang 13 years na pagsasama. Lalo na kung kayo ang nagsimula sa wala. Hindi madali ang magtiwala at magpaalam sa asawa para sa pag-abroad. Dahil alam nating lahat ang mga panganib, tukso, at lungkot na kaakibat noon. Pero pinili mong maging matatag, hindi para sa sarili mo, kundi para sa iyong mga anak. Yan ang tunay na lakas ng isang ina. Ang sakit na pinagdadaanan mo, ang panlalamig, pananahimik, at sa huli, ang pagkakatuklas na may ibang pinakasalan ang taong itinuring mong asawa, ay hindi lang basta sakit, isa iyong pagkawasak. At sa kabila ng lahat, nahanap mo pa rin ang lakas para tumayo at alagaan ang mga anak ninyo na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Ang mga anak mo ay hindi kailanman bastardo. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa papel, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pagkalinga. At sa mata ng Diyos, isa kang dakilang ina na hindi kailanman sumuko. Isa kang inspirasyon. Maraming kababaihan ang makaka-relate sa kwento mo. Hindi para lang umiyak, kundi para matutong lumaban at tumindig. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Sa pamamagitan mo, mas maraming ina ang mapapalakas ang loob. Sa panahon na napakadali ng sumuko, pinili mong lumaban. Huwag mong hayaan ang ginawa ng ibang tao ang magdikta ng halaga mo. Hindi ikaw ang nawalan. Ang lalaking iniwan kayo, ang tunay na nawalan ng isang totoong pamilya. At balang araw,
marirealize mo na ang sakit na ito ay naging daan para sa mas matatag, mas matapang, at mas matalinong ikaw. Kapit lang. Nandito kaming mga nakikinig at sumusuporta sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Salamat sa pakikinig sa isa na namang liham ng buhay. Kung naantig ang puso mo, paki-subscribe ng aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari ka mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento mula sa puso from Sender PH.